Mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mga pangyayaring bubulabog sa iyong kaisipan. At karanasang hindi malilimutan. Ako po si Kuya Chico. At ngayong gabi ay sama-sama nating pakinggan ang mga kwento ng kababalaghan dito sa Halloween special ng Drive Me Crazy. The Spooky Edition. Spooky. Yun lang, bye! Good evening, everybody. Ito na naman, tayo sa panahon na kung saan magkakatakutan na naman. It's the time of the year once again. At ito ay tradisyon na sa programang ito, no? Sa mga sumusubaybay na taon-taon, alam nyo na. You know the drill. This is it, pansit. So, kung ikaw may mga stories na gustong i-share na may kinalaman sa mga bagay na hindi basta-basta na ipapaliwanag, please feel free to share it, no? Sa aking page, no, which is Kuya Chico, capital K sa Kuya at capital din yung unang letter C sa Chico dahil walang letter K sa pangalan ko dahil ma-arty ako. I-PM nyo na lang ako para mas mabilis, no? Or pwede kang tumawag mamaya, no? I'll be opening the lines para kung gusto mo mag-share ng spooky story. Pwede po yan sa 872-12429 or 7001-7949. Magandang gabi po sa lahat ng mga nasa kabahayan ngayon. Lalo na yung mga walang kasama dyan. Yan ang akala mo. Yung mga mag-isa sa kwarto. Yan din ang akala mo. Malay mo, meron palang nakahiga sa ilalim ng kama mo. Natatakot na. Natatakot na siya. Pagkakataon nyo na para umihi, no? Mag number 1 o mag number 2. Kasi baka mamaya hindi mo na magawa. So once again, welcome po sa 2024 edition ng espesyal na pagtatanghal ng Drive Me Crazy. Ito nga ang ating Halloween special, the Spooky Edition. Sabi ni Jomar, basta spooky, mahilig si Kuya Chico niyan. Ay, hindi talaga. Hindi talaga. Baka yung isang piraso kong bisita dito, mahilig sa spooky. Dito nga siya. Sabi niya, Kuya Chico, asan na yung spooky? Gusto ko makita yung spooky. Sabi ni Rosie, Kuya Chico, may nakapasan sa balikat mo. Hindi naman ako natatakot.
So mag-send na. This is going to be a 3-day special. Magsisimula nga ngayon, no? October 29, bukas October 30, and our last day will be on Thursday, October 31. So mag-send ka lang ng spooky story or stories. Kung hindi ko mabasa ngayon, no, may bukas pa, may Thursday pa, 'di ba? So hello sa mga mahihilig diyan sa spooky. Mga mahilig magkatakutan. Spooky. Si Ino Jordan na present dyan sa comment section. No? Kailangan ko ng tulong ni Amit the Great. I cannot see the comments. Hello po sa mga nasa TikTok live. I just can't see the comments. At kinukuha na ni Amito ang parting ito ng mundo. Ayun, nakikita ko na. What happened? Yun lang pala ang gagawin. Sorry, medyo patanga-tanga yung Deji. Spooky. Si Mian, inaandyan sa TikTok Live. Magandang gabi. Hello. Si Mark Bryan, inaandyan din, no? Sabi niya, start na daw. Sabi ni Andy, baka akala mo lang din mag-isa ka sa dyan sa booth mo, Kuya Chico. Hindi mo ako matatakot. May kasama ako. May bisita ako 1 piraso. Nye. Kala mo, Meron. Ano nga pangalan mo, be? Si Pedro, nandito si Pedro. Ha? Si Pedro? Abilong. Andito si Pedro Abilong sa lahat ng mga nakakakilala sa kanya. Hindi nyo. Kaya lang hindi ko alam tao kaya itong busy. Ito ngayon kasi madilim ngayon. So para may konting effects, pinatay ko yung mga ilaw. So naandun siya sa may sofa, no, sa may bandang harapan ko, bandang kanan. Hindi ko lang alam kung mamaya magta-transform ba siya. So ngayon parang okay naman Mamaya pag bigla akong tumakbo, alam nyo na ha. Pag bigla ako tumakbo dito, alam nyo na. Sabi ni Flores, talaga lang nakakatakot yan Baka nakakatakute lang yan. Hindi ko alam. Si Didin Donut on TikTok Live says, eating while listening with my wife. Hello po sa lahat ng mga kumakain ngayon. So again, kung naninibago ka sa naririnig or napapanood mo, it is because ito po ang Halloween special ng Drive Me Crazy. So, just to give you a background, no, kung saan ba ito nagsimula. Taon-taon naman ito na, no. Yung iba, inaabangan na siya talaga. Feeling ko nga sa programa ko, ito lang talaga yung gustong panoorin o pakinggan ng mga tao. Wala nang iba. So, it started nung nandun pa ako sa pinakauna kong stasyon. Sa Yes FM pa nun. So taon-taon, 'di ba, nung mga bata, lalo na yung mga batang 90s, no. Taon-taon nangingilabot tayo palagi no kapag magno-November na sa mga palabas sa TV, 'di ba? Nangunguna na diyan yung Magandang Gabi. Yan, 'di ba, si Noli De Castro, laging ang sanhi ng pagkatakot ng mga batang 90s, ng mga panahon na yon, diba? Na kung saan gabi yun yan yung mga oras na magluluto din ng hapunan, diba? Tapos uutusan ka, siyempre nanonood ka na, diba? Nanonood ka na, natatakot ka na kasi, diba, yung mga sound, yung effects dati, yung mga special visual effects dati, diba? Yung mga makeup talagang nakakatakot talaga para sa atin dati, 'di ba? Kasi nung mga bata pa tayo. Tapos andyan yung uutusan kang bumili ng suka at toyo. Tapos ang hirap bumili ng suka at toyo, lalo na kung may dadaanan kang eskinita. Kasi iniisip mo may susunod sa'yo. So, yeah. Sabi ko nun,
nung nagkaroon na ako ng naging DJ na ako. DJ pala, naging DJ na ako at nagkaroon na ng sariling programa. I thought, ba't hindi natin gawin sa radyo, di ba? Kung sa TV pala, taon-taon may Halloween special, so dapat sa radyo din meron. Sa mundong puno ng health opinions, trust the most recommended by doctors. Wilkins Distilled. So, doon na siya nagsimula. No? Sinubukan ko siya na walang paalam sa boss. Spooky yun. Ginawa ko lang ng walang paalam. Hanggang sa, ayun naman, okay naman siya. Hinanap na ng mga tao. Gusto na nila araw-araw, pero umay naman, di ba? So, naging naging taon-taon. No? Kada may Halloween special yung mga sa TV, sinasabayan ko sa radyo. Doon siya nag-umpisa. So again, kung meron kayong spooky stories, please, i-send mo na sa akin. No? Yung page ko, Kuya Chico, no? Capital K, capital din yung unang letter C. Ayusin mo naman yung kwento mo, ha? Okay. Sabi to, please extend po. Grabe. First day pa lang. Chill ka lang dyan. Ano naman ito? 3 days naman ito. Hanggang 31 naman tayo. Heist. Sabi ni Ranzo Salvacion, tradisyon na ng Pinoy ang spooky ni Kuya Chico. Oh. Sabi ni Chester Aguila, excited na akong makita. And ang mga di nakikita. Ang marinig ang di naririnig. Kung sa singit ba ng kadiliman o sa gilagid ng kababalaghan. Parang baho. Imaginin mo, di ba? Handa na ba kayo na dumayo sa singit ng kadiliman at masindak sa gilagid ng kababalaghan? Parang medyo dugyot. Sabi ni Iggy Dre, baka yung bisita mo mag-transform na undin. Kaya nga, may ako siya tinitignan baka kasi mamaya, ngayon pangiti-ngiti siya baka kasi mamaya bigla na lang mag-iba ng anyo ito. Hindi ko alam. Why naman like that? So, yun lang naman talaga. Itong Halloween special para lang naman talaga makiuso. Yun lang naman talaga ang purpose ng edition na ito. Tsaka para breather lang kasi 'di ba taon-taon, buong taon naman pare-pareho naman yung ginagawa, 'di ba? So breather lang. Masabi maiba lang. Stories ha. Spooky stories. I-send nyo na yan. Sabi ni Ino Jordan no na may collab kami niyan. Panoorin niyo yung kanyang pumunta kayo dun sa kanyang YouTube channel, no? Hanapin niyo yung Tiyanak sa Stomach. Totoo nga, hindi ako nagbibiro. Yung episode na Tiyanak sa Stomach, starring ako dun. Bakla ako dun. Ewan ko ba dito kay Ino Jordan, ba't ginagawa akong bakla dun sa storya niya? Wala namang bakla dito. Charot! Just lang. Ay, nako. And if you like more sounds, please make sure to subscribe if you want to see the next video. Sabi ni Stefan, ang tropa kong si Lauren G mahilig sa spooky. Siya ba talaga ang mahilig sa spooky? Sabi ni Kois Ryan, no? Nag-send siya ng spooky. Ayoko na ito.
Ito yung hindi ko gustong spooky. Ano ba? Ba't mo pati? Ay, hindi ko pwede ipakita sa inyo. Di ba kasi nagtatattoo at tattoo artist kasi siya? Sinindan niya ako ng may alambre yung spoon. Ano ba to? Tulungan mo ako. Ayoko. Hindi ko nga matulungan sarili ko. Pakabastos nito ni Kois Ryan eh. Ayoko yan. Please delete. Please delete. Ay nako. Si Kwentong kakatakot. Sabi niya nakakamiss talaga makinig ng live. 6:43. Simulan na natin ang day 1 ng special edition ng Drive Me Crazy. Ang spooky edition. Simulan na natin with our first story for tonight. Spooky. Ang ating unang storya ay pinadala ni Emma. At ang sabi niya, "Konnichiwa, Kuya Chicks. Emma here. Sa 5 taon kong paninirahan dito sa Japan, hindi rin ako nakaligtas sa mga karanasang paranormal. Kaya gusto ko lang i-share ito." Sa Gatorade, lumalakas ang aming samahan. Pag team effort, mas masarap ang pagkapanalo. Hindi to mga nakakatakot talaga na as in, pero kung kayo nasa lugar ko, makakaramdam ka rin siguro ng konting kilabot. Pangunahan ko na kayo. Hindi naman siya super nakakatakot. Iba't ibang karanasan pero sa iisang lugar lang nangyari. Dito sa pangalawang apartment na nilipatan ko. Common na dito sa Japan ang mga lumang building ng mga apartment. Nililinis lang talaga nila yan. Nilalagyan ng wallpaper, then mukha na ulit bagong gawa. Itong apartment building namin is 2 palapag lang at nasa 2nd floor ako. Sa unang taong paninirahan ko dito sa lugar na ito, sa Tochigi, ay may kasama pa ako noon, si Carla. Pero this year lang siya umalis. At solo ko na ang apartment. Nagsimula tong issue ko last year. Summer vacation namin dito, buwan ng July. May event kami noon sa school. Long story short, nung naglilipat kami ng mga gamit, ay natapilok ako, Kuya Chicks. Kung tutuusin, hindi siya ganun kalala eh. Kasi in a week, nakalakad na ulit agad ako. Hindi gaya nung college days ko na parehong paa din, na disgrasya, napilipit yun, 1 buwang recovery bago na ilakad ko ng maayos. After ng 1 buwan mula nung natapilok ako, nakakaramdam pa rin ako ng pananakit sa paang natapilok. Inisip ko na baka hindi pa talaga totally healed. Kaya, tiniis ko lang. Tamang massage lang ako, minsan konting stretching. Nananakit talaga siya kapag masyado akong matagal nakatayo o naglakad ng malayo. Pagsapit ng November, autumn season yun. Simula na lumamig ang weather dito. Dumalas ang pananakit niya. Pinatignan ko sa doktor, pina-x-ray, pero walang makitang problema. Intact naman daw ang buto. Kaya niresetahan ako ng pain reliever. Pero, hindi talaga siya tuluyang nawala. Kumbaga, kumakalma, umaayos, pero bumabalik pa rin.
Fast forward this year, 2024. Buong buwan ng summer vacation namin, sa August, nasa apartment lang talaga ako. Hindi ako nag-travel, hindi rin umuwi ng Pinas kasi walang budget. Nakaupo lang ako sa harap ng laptop at TV maghapon, gumagawa ng kung ano-ano. Naka-Indian seat ako palagi. Ganoon ang posisyon ko. October, balik klase na kami. Pero unang linggo pa lang, napansin kong nananakit ulit ang paa ko. Pero this time, may pamamaganang kasama. Tiniis ko siya, Kuya Chicks. Akala ko mawawala lang din gaya ng una. Akala ko, sa posisyon lang ng pagkakaupo ko nung bakasyon. Hanggang sa second week na, hindi pa rin nawawala at mas namaga pa nga. Umabot na sa puntong kahit tulog ako, ramdam ko ang sakit ng paa ko. Yung throbbing pain na kung kailan naka-relax mode na ang katawan mo, mas na-emphasize ang pananakit. Hindi na ako makapaglakad ng maayos. So ending, pinadoktor ko ulit. Pero ibang doktor na. Initial check-up, pina-x-ray at ultrasound. Walang nakitang bali o problema sa buto. Pero namamaga ang laman sa baba ng bukong-bukong. Nagreseta si Doc ng painkiller at sabi after a week, pagbalik ko sa kanya, kung masakit pa rin, ay ipapa-MRI na daw. Fast forward ulit. Bumalik ako kay Doc na masakit pa rin ang paa kaya pina-MRI na niya ako. Kinabahan ako bilang di ako sanay na nao-ospital. Parang ang laking bagay na nun for me. Maliban sa gastos, ang isa kong concern. Parting paa ko lang ang sinalang sa MRI machine. Ang tagal pala nung procedure na yun, mga 30 minutes. Pagbasa ng doktor sa results, parang hirap siya mag-explain kaya nag-call for help na ako. Hindi kasi nakakapag-English ang mga tao dito, Kuya Chicks. Isa to sa mahirap kapag andito ka. May mga clinics and minsan, ospital na hindi tumatanggap ng mga foreigner na pasyente. Ang hirap malaman pag may karamdaman ka kasi di maipaliwanag ng maayos. Manghuhula ka pa sa ibig niyang sabihin. Yung kasamahang tinawag, tawad kagat? Feeling Pinoy Party agad! With inipit ube keso and leche flan. Siksik sa saya ang merienda dahil ang sarap ng Pinoy Classic nasa Inipit by Lemon Square. ko ay half Japanese, half American siya. So tiwala ako na magkakaintindihan sila and maipapaliwanag din niya sa akin ng maayos ang resulta ng MRI. At ang resulta, hindi malaman ng doktor kung bakit daw nananakit. Wala daw siyang makitang problema sa buto or muscles. Yung pamamaga parang form of liquid sa loob. Wala siyang maisuggest na surgery kasi wala naman talagang dapat tignan sa loob. Kasi nga, okay ang bones and muscles as per result. Imagine, Kuya Chicks, sa kalituhan at pagtataka ko, kasi pati doktor walang makitang problema. At bilang expose ako sa paranormal dahil sa kakapakinig ko ng mga horror narration nila Kira at iba pang mga channel at sa yearly spooky Halloween segment mo, may awareness ako sa mga problemang pangkalusugan na hindi nagagamot ng doktor. Naichika ko kina mama ang kalagayan ko. Sabay sabi niya na yung pinsan daw niya ay napag-alaman niyang nanggagamot na daw ngayon. Nag-chat pala si mama sa pinsan niya at sila na mismo ang tumawag sa akin. Ngayon at kinausap ako ni Ate DC. Video call kami. Sinabi niyang pagpantayin ko raw ang dalawang palad ko. Ipagtabi ko daw.
Yung guhit sa may ibaba ng pinky finger dapat ay pantay kapag pinagtabi. Nakita ko na hindi pantay yung hinliliit ko. Ang sabi niya may nanggagambala nga raw. Tinignan niya ang buong apartment ko. Nilibot ko ang view ng camera. Nung madako sa isang parte, ang sabi niya, ipaling ko raw further sa right side ko. Tapos, nagtanong siya kung anong meron doon sa bandang yon ng kwarto ko. Ang sabi ko naman ay salamin. Kasi dingding na ng kabilang kwarto yon, hindi nasakop ng room ko, pero may salamin sa likuran ko lang. Kapag palabas ako ng kwarto, madadaanan ko sa left ang salamin. Mahaba siya, siguro mga 4 feet mahigit, nakamount sa wall. Tapos, alanganing ngumiti si Ate Daisy. Yung parang may nakita pero nag-aalangang sabihin. So, ako na ang nagtanong. Baka kasi iniisip niyang matatakot ako. Well, natatakot naman ako, Kuya Chicks, pero hindi naman yung tipong super bothered ako na di makatulog na klase ng takot. Sabi ko sa kanya, meron dito, Teno. May kasama ako. Tumangulang siya at sabay sabing, oo, maitim na nilalang. Singkit siya. So malamang, andyan na yan bago pa kayo dumating. At may kinalaman siya sa pananakit ng paa mo. Di na ako nagtaka. Sa lumang building ba naman ang apartment, di na malayo na may namatay na dito. Ang hindi ko lang sure ay kung anong kinamatay. Alam niyo naman dito, Kuya Chicks, uso ang pagpapatiwakal, di ba? Sunod na tinanong ni Ate Daisy is kung madalas daw bang sumakit ang likod ko. Napaisip ako at saka na-realize na oo nga no. Panay pananakit nga sa may batok, sa may shoulders. Naisip ko tuloy na baka mamaya nakasampa or nakaakbay or kung ano. Pinag-pray over ako ni Ate Daisy, Kuya Chicks. Di niya ako magagamot ng tuloy-tuloy kasi wala akong kasama. Kinagabihan, magkausap kami ng boyfriend kong si Bilius. Nagkwento ako ng lahat ng napag-usapan namin ni Ate Daisy. Saka lang siya umamin na kahit dati pa daw, unang punta pa lang niya dito sa Japan, sa apartment namin sa Tochigi, ay may nararamdaman na talaga siya. Hindi nakakakita si Bilius, Kuya Chicks. Hindi inborn ang pagkawala ng paningin niya. Yung naranasan naman niya dito, unang pasok pa lang niya sa apartment, ay hindi raw maganda ang feeling niya sa kwarto. Sa mundong puno ng health opinions, trust the most recommended by doctors. Wilkins Distilled. Mabigat daw at halatang may something na hindi niya ma-explain. Since visually impaired nga siya, enhanced ang other senses niya. So, mas ramdam niya ang presence ng entity. Dito sa Japan, ang average household ng apartment is magkahiwalay ng paliguan at ang kubeta. Kada lalabas siya ng shower room,
Nasa right niya ang pinto ng kubeta at sa left ang hallway. Ilang beses niyang inakalang nasa tabi niya lang ako o yung roommate ko kasi feel niya ang presence ng isang tao or kung ano man sa left side niya. Tinatawag pa nga niya ang pangalan ni roommate kaso walang sumasagot. Naririnig niya nag-uusap kami ni Carla sa loob ng kwartong tulugan. Nagmamadali na siyang magpunas at magbihis. Paglakad niya papuntang kwarto namin, nararamdaman niyang lumilipat din ang pwesto ang nilalang na nararamdaman niya. Ramdam niya ang parang hangin pag may dumadaan malapit sa'yo. Another incident, wala na si roommate at nakauwi na ng Pinas si Bilius. Magkausap kami sa Messenger. Nagluluto ako. Tapos nagtanong siya kung may kasama daw ba ako. Ang sabi ko wala. Nakabukas daw ba ang TV? Ang sabi ko hindi. Nagtanong ako kung bakit. Sagot naman niya, may naririnig daw siyang nag-uusap. Mga dalawang tao, babae at lalaki. Para daw nag-aaway or nagsasagutan, pero hindi niya naiintindihan ang salita. Para daw kasing muffled, pero malapit lang daw sa akin. Ilang beses nangyari ang ganitong eksena, Kuya Chicks. Minsan 3 ang naririnig niyang nag-uusap. Pero ako, walang naririnig mismo. Sa end ko naman, may ilang beses na nangangamoy sigarilyo ang kwarto, pero saglit lang. Imposibleng mapasukan ng usok ang kwarto ko kasi palaging sarado ang bintana. And ang mga kapitbahay ko, hindi naninigarilyo. Madalas, sa labas lang, lalo na pag winter kasi sobrang lamig. May pagkakataong nakakarinig ako ng lalaking umuubo. Pagtingin ko, sa parking lot sa labas, walang isang sasakyang nakapark. So meaning, walang laman lahat ang apartment. Huwag kang lilingon. Huwag kang lilingon. Yung apartment pala namin, isang buong kwarto na may inner kwarto kung saan ang tulugan namin. Ang built-in mesa sa patungan ng TV. Sa labas nun ang maliit na kusina, shower room at separate na toilet area. Sa loob ng tulugan namin, ang style is yung bed mga half ng total height ng room. Sa baba, may parang storage area. Para siyang sa capsule hotel dito sa Japan. At doon ako sa parting yon natutulog kasi gusto ko nang may panara pag natutulog. Si Carla ang nasa taas ko. May time din dati nung nandito pa si Carla. Madalas kong akalaing dumating na siya kasi nakasara ang tulugan ko. Di ko kita ang labas. Lalo na pag winter, madalas nakasara ang pinto ko sa baba. Napapansin kong parang may naglalakad sa loob ng kwarto. As in mayabag talaga akong naririnig. Kahoy lang ang sahig sa mga apartment dito. Kaya dinig mo pag umiingit ang floor dahil sa may naglalakad. Pero pagtingin ko naman, di pa pala dumadating si Carla. Sa shower room naman, may built-in ofuro, kami or bathtub. May isang pagkakataong inakala kong nakauwi na si Carla. Kasi nakita kong may dumaan sa may pinto. Parang figura ng tao. Ang pinto kasi ng shower room ay parang frosted glass. Pero plastic siya. Then bifold ang style. So kahit nakasara, pag may dumaan sa labas, kita ang figura ng kung sino. Sumigaw pa nga ako ng, "Be, gagamit ka ba ng shower? Saglit na lang ako, matatapos na. Magbabanlaw na lang ako ha." Walang sumagot. Pero naririnig ko yung parang may tao talaga
na sa loob ng tulugan namin. Kasi yung paglapag ng bag at gamit ay nadidinig ko. Kaya confident talaga ako noon na naandun si Carla. Hindi siya yung tipong tunog na mula sa mga katabing kwarto kasi malakas. Inisip ko lang, baka naka-headset si Akla kaya hindi ako narinig. Itong ganitong eksena pala, Kuya Chicks, is nangyari din dati sa dati naming apartment sa Chiba. So balik tayo dun sa kwento ko sa paa, Kuya Chicks. Si Bilius na very concerned sa akin ay nagkonsulta sa isang manggagamot. Naging guest ng Cool Pals yung si Ate G. Nagpa-online consultation kami. Hiningi ang picture ko, full name. Tapos ito ang isa sa reply niya ang nakakuha ng atensyon ko. Ang sabi niya, lalaki, nakabarong, singkit na multo. Nakita ko nasa salamin na malaki. Nadadaanan niya. Ito pala yung dahilan nung pinagpapaling na ni Ate DC ang camera sa likuran ko, bandang salamin na yon, sa salamin pala nakatira. At nung time na magkausap kami, dumaan daw sa likuran ko. Papasok pala yon sa salamin. Nung pagkabasa ko sa parting lalaki sa salamin ay biglang nagtayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Promise, Kuya Chicks, wala akong binanggit na kahit ano kay Ate G about sa pinagdaanan ko. Pero yun daw ang lumabas sa tawas. Nakakapangilabot. Ang nagtugma ang nakita nila ni Ate DC at Ate G tungkol doon sa lalaking singkit. Nga pala yung paa ko hindi na ulit nanakit after ma-pray over ni Ate DC. Wala na yung pagkagising ko ay parang literal na pinipilipit ang paa ko sa sakit. Palagi ko talaga kayong pinapakinggan sa Chipa kada dating ko sa apartment para good vibes lang ang bubungad sa akin at di ko masyadong maramdaman ang presensya sa paligid. Kahit paulit-ulit na episodes na naririnig ko. Pahabol ko lang, kagabi lang ito, October 28. Nakahiga ako sa bed ng padapa pero ang ulo ko paharap sa wall sa right side. Sa kabilang side ko, andun ang tissue na naka-plastic. Yung huhugutin lang. Naka-headset ang right ear ko pero dinig na dinig ko talaga yung tunog ng plastic. Parang may humuhugot ng tissue doon sa plastic. Dahan-dahan kong tinanggal ang earpiece. Nawala bigla ang tunog. Pero naabutan ko pa at dinig ko talaga galing sa may kabilang side. Pero paglingon ko, wala naman. At hindi rin nagalaw ang tissue sa tingin ko. Pasensya na, Kuya Chicks, at sa mga listeners kung masyadong mahaba. Ay, hindi naman. Hindi naman. Sino ba nagsabing mahaba? Charot. Sa ngayon, minimal ng pagpaparamdam na lang. Pero meron pa rin. Ingat sa lahat and salamat sa pagbasa. More power sa programa. God bless sa ating lahat. Emma ng Tochigi, Japan. Spooky. Sabi ni Noan, ang ikli nga eh. Sabi ni Atsun, ba't naman hinugot, Ems? Yung tissue yon hinugot. Kayo naman. Sabi ni Ems Ruan, no, si Chico talaga yon, singkit na nakabarong. Baka nga ako talaga yon. Nice na ko. 7:06. There you have it, ang ating unang spooky story. Mamaya, marami pang ispookihan sa ating pagbabalik. So, alam mo na. If you wanna do the same, please send me your spooky story or stories. At mamaya pwede mo akong tawagan 872-1249 or 7001-7949. In the meantime, trabaho muna tayo, balik tugtugan muna ha.
we'll be back with more of DMC, the Spooky Edition. Ako po si Kuya Chico. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggap, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo,